Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, GMRC2, Quarter 3, Week 8. Kapwa bilang katuwang sa paggawa ng kabutihan. Magandang araw! Ano ang ginagawa ng mga bata sa mga litrato? Ikalawang litrato. Ikatlong litrato. Sino rito ang nakakaalam kung ano ang bayanihan? Sino ang nakaranas na ng bayanihan sa kanilang komunidad? Nais mo bang makibahagi sa bayanihan? Ngayong araw ay pag-uusapan natin at tutukuyin ang mga paraan ng bayanihan ng kapwa-bata para sa pamayanan. Sabihin ng bayani kung ang litratong nasa pisara ay nagpapakita ng pagbabayanihan. Kung hindi naman, sabihin ang hindi. Unang litrato. Bayani. Bayani. Hindi. Bayani. Bayani. Basahin ang maikling kwento. Bayanihan sa Barangay San Pablo. Sina Lenny at Tiara ay nakatira sa Barangay San Pablo. Tuwing linggo, napagkasunduan ng mga taga roon na magbigay ng donasyon sa simbahan para sa mga nangangailangan kagaya ng damit, pagkain at mga laruan. Ginagawa nila ito para makatulong sa kanilang pamayanan. Sino ang mga pangunahing tauhan sa kwento? Sina Lenny at Tiara. Ano ang ginagawa ng mga taga-barangay tuwing linggo? Nagbibigay sila ng donasyon sa simbahan. Bakit nila ginagawa ang pagbibigay ng donasyon? Para makatulong sa kanilang pamayanan. Ikaw ba ay nakaranas ng tumulong sa inyong barangay o paaralan? Ano ang ginawa mo? Ano ang naramdaman mo nang ikaw ay tumutulong sa iba? Paano mo maipapakita ang bayanihan sa iyong araw-araw na buhay? Ngayon, tayo ay magsasagawa ng aktibidad. Magkakagrupo ang magkakalapit ng upuan. By row. Tatayo ang leader ng grupo kung alam ang sagot sa aking katanungan. Kung nakakita kayo ng batang nang hihingi ng limos sa labas ng simbahan, ano ang inyong gagawin? Kung may nakita kayong kaklase na walang dalang baon, ano ang inyong gagawin? Kung mayroon kayong kaibigan na nasalanta ng bagyo at baha, ano ang inyong gagawin? Tayo ngayon ay aawit. Pamilyar ba kayo sa kantang Ako'y Batang Responsible o Responsable? Anong gawain sa tahanan na kayang gampanan ng isang batang tulad mo para maipakita ang pagiging matulungin? Sabihin ng kaya kung ito ay abot ng iyong kakayanan. Magwalis sa sala ng tahanan. Magligpit ng pinagkainan. Maghugas ng plato. Mag-alaga ng nakababatang kapatid o pinsan. Pagtulong sa gawaing bahay. Magbigay ng isang wastong paraan ng pagtutulungan sa tahanan.
Halimbawa ng sagot, hindi pag-iiwan ng basong pinag-inuman sa lamesa. Pagtulong sa paglinis ng kwarto. Pagtiklop ng damit na bagong laba. Pagsunod sa utos ng magulang. Pakikinig sa pangaral ng magulang. Para sa ikalawang araw. Bilang panimula, panoorin natin ang video na ito. Si Dan ang batang matulungin. Narito ang YouTube link. Maraming paraan upang maipakita ang pagiging matulungin, gaya na lang ni Dan na inyong napanood. Naaalala pa ba ninyo ang mga napag-usapan natin kahapon tungkol sa mga paraan kung paano magtulungan o magbayanihan sa tahanan at pamayanan? Ating alamin. Kung tama ang ginawa sa aking sasabihing sitwasyon, kayo ay pumalakpak. Kung hindi naman, ay sabihing mali. Pagsita sa kapwa bata na hindi nag-alok ng tulong sa matandang nangangailangan. Paghikayat sa kapwa bata na tumulong sa paglilinis ng paaralan. Pagiging responsable sa paaralan at tahanan. Pagkikinig sa magulang sa mga kailangang gawin sa tahanan. Pagtulong sa mga gawaing bahay. Bilang mga batang matulungin, sino sa inyo ang handang makilahok kung sakaling magkaroon ang paaralan ng programang bayanihan sa pamamagitan ng pamimigay ng donasyon? Kapag kayo ay nakakikita ng kapwa batang matulungin, kayo ba ay nabibigyan niya ng inspirasyon? Ikaw ba at ang iyong mga kaibigan at kapwa bata ay matulungin kahit sa mga simpleng pamamaraan dito sa paaralan at sa inyong tahanan? Ngayong araw ay pag-uusapan natin at tutukuyin ang mga detalye ng pagbabayanihan ng kapwa bata para sa pamayanan at kung paano ito nagbibigay ng inspirasyon na makiisa sa mga gawain sa pamayanan upang malinang ang pagiging matulungin. Basahin ang maikling kwento. Magkakaibigang nagbabayanihan. Noong panahon ng tag-ulan, nasalanta ang pamilya ni na Obed. Dahil rito, nag-organisa ang kanyang mga kaibigan na mag-ipon at magbigay ng donasyon sa pamilya ni Obed. Lubos ang galak ni Obed dahil nagbayanihan ang kanyang mga kapwa bata para sa kanyang pamilya. Sisiguraduhin niyang gagawin niya rin ito kung mangangailangan ang kanyang mga kaibigan. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Si Obed. Ano ang nangyari sa pamilya ni Obed? Nasalanta ang kanilang pamilya noong panahon ng tag-ulan. Ano ang ginawa ng mga kaibigan ni Obed? Nag-organisa sila upang mag-ipon at magbigay ng donasyon sa pamilya ni Obed. Ano ang naramdaman ni Obed sa ginawa ng kanyang mga kaibigan? Lubos ang kanyang galak. Ano ang ipinangako ni Obed sa huli ng kwento? Tutulong din siya sa kanyang mga kaibigan kapag sila naman ang nangangailangan. Ngayon, tayo ay magsasagawa ng aktibidad. Sabihin niyo ang matulungin kung ang sitwasyon na aking inilahad ay nagpapakita ng bayanihan. Hindi naman kung ito ay hindi nagpapakita ng bayanihan. Pagtawa sa mga nasalanta ng bagyo.
Hindi. Panlalait sa kaklase na nasiraan ng bahay dahil sa lindol. Hindi. Pagtulong sa kapitbahay na nasunugan. Matulungin. Tayo ngayon ay iindak at aawit. Naaalala ba ninyo ang kantang Ako'y Batang Responsible? Anong gawain sa paaralan na kayang gampanan ng isang batang tulad mo para makapagbigay inspirasyon sa kapwa-bata na maging matulungin? Sabihin ang inspirado kung ito ay abot ng iyong kakayanan. Niyaya kang mag-donate ng iyong kaibigan sa simbahan. May nakita kang matandang tumatawid at marami siyang bitbit kung kaya't nag-alok ka ng tulong. Inanyayahan ka ng iyong pinsan na mag-volunteer na magtanim sa hardin ng inyong barangay hall. Magpaabot ng pakikiramay sa pamilya ng yumao. Tulungan ang guro na magbitbit ng mga papel sa silid-aralan. Iguhit ang puso kung tama ang inilalahad at biyak na puso naman kung ito ay mali. Si Jenny ay marunong magwalis at maglampaso. Si Pedring ay may kusa sa gawaing bahay. Si Alex ay tamad sa mga gawaing bahay. Si Tom ay masungit at ayaw magbigay ng donasyon kahit hindi na niya ito ginagamit. Si Maria ay masaya dahil siya ay nakatulong sa kapwa. Para sa ikatlong araw. Kung tama ang ginawa sa aking sasabihing sitwasyon, kayo ay pumalakpak. Kung hindi naman, ay pumadyak. Si Melinda ay tamad sa gawaing bahay, pati na rin kung siya ay isa sa mga cleaners sa paaralan. Pumadyak. Si Norberto ay matulungin sa kanyang mga kaklase at kapwa-bata, lalo na kung sila ay maraming bitbit na gamit. Pumalakpak. Sinisigurado ni Maria at Crispin na palagi nilang natutulungan kahit sa maliliit na bagay ang kanilang kaklase na may kapansanan. Pumalakpak. Bilang mga batang matulungin, sino sa inyo ang handang mangako na laging iisipin kung paano makatutulong sa kapwa-bata at pamayanan? Mayroon ba kayong mga kapwa-bata na nagbibigay sa inyo ng inspirasyon? Sa palagay ba ninyo ay kayo ay nakapagbibigay inspirasyon sa iba upang maging matulungin rin sila? Kayo ba ay handang makinig sa isa't isa at magtulungan para mas makatulong sa pamayanan? Basahin ang maikling kwento. Inspirasyon sa kapwa-bata. Bumisita sina Marites at Maddie sa bahay ampunan ng kanilang munisipyo dahil naikwento ng kanilang mga kaklase na ginawa rin nila ito ng kanilang pamilya dati. Doon, sila ay nagbigay ng donasyon sa mga bata na makatutulong sa kanilang pag-aaral. Talagang nagalak ang mga puso nila Marites at Maddie nang sila ay nakapagbigay ng donasyon sa mga bata. Sino ang bumisita sa bahay ampunan? Sina Marites at Maddie ang bumisita sa bahay ampunan. Saan sila bumisita? Bumisita sila sa bahay ampunan ng kanilang munisipyo.
Bakit sila bumisita sa bahay ampunan? Bumisita sila dahil ikinuwento ito ng kanilang mga kaklase. Ano ang ibinigay ni Marites at Maddie sa mga bata? Nagbigay sila ng donasyon para sa pag-aaral ng mga bata. Ano ang naramdaman ni Marites at Maddie matapos magbigay ng donasyon? Nagalak ang kanilang mga puso matapos silang magbigay ng donasyon. Sabihin ninyo ang tama kung nararapat ang ipinapakita sa larawan sa pisara. Mali naman kung ito ay hindi wasto. Unang larawan. Mali. Ikalawang larawan. Tama. Ikatlong larawan. Tama. Sa inyong kwaderno, magsusulat kayo ng 3 hanggang 5 gawain na maaari niyong gawin bilang magkakaibigan na nagpapakita ng bayanihan at posibleng makapagbigay inspirasyon sa iba. Anong gawain sa inyong grupo ng magkakaibigan ang kaya mong gampanan para maipakita ang pagiging matulungin? Sabihin ang kaya ko po iyan kung ito ay abot ng iyong kakayanan. Pagtulong sa pagbubuhat ng mga papel na dala ng guro. Kaya ko po iyan. Pag-alalay sa matandang tumatawid. Kaya ko po iyan. Pag-akay sa nanay na umaakyat ng hagdan. Kaya ko po iyan. Pagbibigay ng laruan sa mga bata sa bahay ampunan. Kaya ko po iyan. Pagbabahagi ng pagkain sa taong grasa. Kaya ko po iyan. Isulat ang kahanga-hanga kung tama ang inilalahad at magbago naman kung ito ay mali. Sina Leo at Gabriel ay pinalaking-laki sa layaw. Pinagtatawanan nila ang kanilang mga kaklase na hikahos sa buhay. Magbago. Si Olga ay madalas magserbisyo sa simbahan bilang tulong sa mga matatandang usherette doon. Kahanga-hanga. Si Yuria ay madalas sumama sa kanyang ate kapag ito ay magbabahagi ng dugo sa klinika para sa mga may sakit. Nagbibigay inspirasyon ng kanyang ate sa kanya. Kahanga-hanga. Para sa ika-4 na araw. Bago magsimula ay umawit muna tayo ng kung tayo ay sama-sama. Narito ang liriko ng kanta. Kung tayo ay sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kung tayo ay sama-sama, ay laging masaya. Kaibigan ko'y kaibigan mo't kaibigan mo'y kaibigan ko. Kung tayo ay sama-sama, ay laging masaya. Ako'y kaibigan, ika'y kaibigan, sila'y kaibigan, tayo'y magkaibigan. Kung tayo ay sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kung tayo ay sama-sama, ay laging masaya. Kaibigan mo'y kaibigan ko't kaibigan ko'y kaibigan mo. Kung tayo ay sama-sama, ay laging masaya. Maraming paraan upang maipakita ang pagiging matulungin. Naaalala ba ninyo ang mga halimbawang ating nabanggit noong mga nakaraang araw? Kung tama ang ginawa sa aking sasabihing sitwasyon, kayo ay gumawa ng thumbs up gamit ang inyong mga kamay. Kung hindi naman ay gumawa kayo ng thumbs down. Si Linda ay hindi nakikiisa sa mga donation drives dahil tinatamad siya. Thumbs down. Si Nico ay mapagbigay sa mga nangangailangan ng kaklase, gaya na lang kung wala silang baon. Thumbs up. Siya ay nagiging inspirasyon. Ano-ano ang mga mabisang paraan ng pagbabahagi ng sariling kakayanan para makatulong sa iba?
Paano masasabi na kayo ay matulungin sa inyong mga kaibigan? Bakit mahalaga ang maibahagi sa kapwa-bata ang kakayahan o talento? Anong gawain sa inyong pamayanan ang kaya mong gampanan para maipakita ang pagiging matulungin? Sabihin ng kaya kong magbigay inspirasyon kung ito ay abot ng iyong kakayanan. Laging handang tumulong kung may kailangang buhatin o bitbitin. Tulungan ng kaklase na mahina sa aralin sa matematika at agham. Magbigay ng donasyon sa simbahan. Magbigay ng donasyon sa makasasalubong na taong nakatira sa kalsada. Magtanim ng gulay at ipamigay ang bunga nito. Sa iyong kwaderno, isulat kung aling paraan ang hindi ka nahirapan isabuhay sa pagiging matulungin sa pamayanan.